Nang likhain ng Diyos ang mundo, gumawa din siya ng isang magandang hardin kung saan niya inilagay si Adan at Eva upang manirahan. Subalit sa kasalukuyan, sila at ang kanilang anak na si Seth ay hindi na naninirahan sa hardin at kailangan silang magtrabaho para mabuhay. Itay, maghapon po tayong nagtatrabaho, pero kukunti lang ang nakukuha nating pagkain at ang tindi pa ng sikat ng araw. Ganito po ba noon palagi? Hindi, Seth. Hindi ganito noon palagi. Noon, madali lang ang buhay. Magaan lang ang pagtatrabaho namin ng nanay mo. At napakasagana pa ng ani. Ngunit bakit po napakahirap na ngayon at hindi nakagaya ng dati? Seth, napakabata mo pa at hindi ko alam kung maintindihan mo ang lahat na nangyari. Pero maniwala ka sa akin, napakalungkot. Bakit niyo pong sinasabing malungkot? Lagi niyo pong sinasabi sa akin na mabuti ang Diyos at tinutulungan tayo. Oo, totoo na ang Diyos ay mabuti. Pero nagbago ang mundo at hindi na katulad sa simula. Paano po noon, Tay? Alam mo, ang Panginoong Diyos ang lumikha ng langit at lupa. Ginawa ang liwanag at karagatan. Lahat ng mga tanim at bawat mga hayop. Sa kanyang salita nagawa ang lahat, at ang lahat ay mabuti. Hinubog ako ng Diyos sa sarili niyang mga kamay. Mula sa alabok, hininghan niya ang aking ilong at binigyan ako ng buhay. Ako lamang ang tao sa buong mundo, pero alam ng Diyos na kailangan ko ng kasama, kaya't nilikha niya ang nanay mo. Anong itsura niya? Palagay ko po, napakaganda niya. Nang una kong makita ang iyong ina, maniwala ka anak, namangha ako. Siya ang pinakamagandang nilikha na nakita ko. Pinagpala kami ng Diyos at sinabi na magparami ng anak at pamahalaan ang buong mundo. Gumawa din siya ng natatanging hardin at sinabi sa amin, maaaring kainin na kahit anong bunga ng puno, maliban lang sa isang puno na nasa gitna ng hardin. Malinaw ang sinabi ng Diyos sa amin tungkol sa punong ito. Adan, huwag mong kakainin ang bunga ng kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama, sapagkat pag kinain mo ito, mamamatay ka. Sige na, sapat na siguro itong pagkain. Kunin na natin ang mga gamit at umuwi na tayo. Tatay, magkwento pa po kayo. Ano itsura ng hardin? Napakaganda ng hardin, pero ang pinakamaganda, kasama namin ng Diyos. Maiisip mo ba yun? Napakaganda, kasama po natin ang Diyos. Oo anak, kasama namin naglalakad ang Diyos sa hardin. Talaga po? Palagi ko napakasaya ninyo, hindi po ba? Oo Seth, mayroon kami ng lahat. May kapayapaan kami sa Diyos. Pero bakit po nagbago ang lahat? Mahabang kwento anak, at palagay ko, kailangan mong marinig. Pero, Seth, gabi na. Kailangan na nating umuwi dahil mapanganib dito sa gabi. La 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 la. Nanay! Nay, nandito na po kami. Oh, mabuti anak. Bakit ang tagal ninyo?
Alam mong mapanganib sa labas kapag ganitong oras. Pasensya na. Si Seth at ako ay kailangan magtiyaga. Ito, dala namin panghapunan natin. Ang mahalaga nakauwi na kayo. Nag-aalala lang ako. Baka kainin kayo ng mga mababangis na hayop. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Maayos po kami. Kasi, pag nag-iisa ako sa bahay, nalulungkot ako. Anong gagawin ko kapag may nangyari sa inyo? Eva, huwag ka nang umiyak. Huwag masyadong mag-alala. Alalahanin mo na napakabuti ng Diyos sa atin. Kahit hindi na tayo naglalakad na kasama niya sa hardin, siya'y patuloy na nag-iingat sa atin. Oo, napakabuti ng Diyos. Pero hindi ko mapigilang isipin na ang ating pagkakamali ang nagpabago sa lahat. Parang ito'y kahapon lang. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng mga hayop na nilikha ng Diyos. Sinabi ba talaga ng Diyos sa inyo na huwag kumain ng bunga sa anumang puno sa hardin? Siyempre, maaari naming kainin anumang bunga ng puno. Maliban lang sa bunga ng puno na nasa gitna ng hardin. Dahil sabi ng Diyos sa amin na huwag kakainin o hihipuin ang bunga nitong puno. Dahil kung gagawin namin, mamamatay kami. Hindi yan totoo. Hindi kayo mamamatay. Alam ng Diyos na kung kakanin ninyo ang bunga ng puno, malalaman ninyo ang mabuti at masama. At kayo ay magiging parang Diyos. Magiging parang Diyos din kami? Oo, magiging parang Diyos din kayo. Sa sandaling iyon, nagdesisyon si Eva na kainin ang bunga dahil nakita niya na maganda ang puno at masarap ang bunga. Nais niyang maging marunong, kaya't kinuha at kinain ito. Binigyan din niya ang kanyang asawa at kumain din ito. Kaagad, lahat ay nagbago. Nakita nila na sila'y walang suot at nakaramdam ng pagkahiya. Kaya kumuha sila ng mga dahon at pinagtahi-tahi, pangtakip ng kanilang katawan. Narinig nilang naglalakad ang Panginoong Diyos sa hardin, kaya nagtago sila. Adan, nasaan ka? Panginoon, narinig ko po kayong naglalakad sa hardin at ako'y natakot. Dahil hubad ako, kaya nagtago po ako. At sino nagsabi na wala akong suot? Wala po, Panginoon. Wala po. Kumain ka ba ng bunga ng puno na sinabi kong huwag kainin? Ang babaeng ibinigay po ninyo bilang katuwang ko. Binigyan niya ako ng bunga at kinain ko, Panginoon. Eva, anong ginawa mo? Ang ahas po, nilinlang ako at kinain ko ang bunga. Ikaw, ahas. Simula ngayon, isinumpa ka sa lahat ng mga hayop. Gagapang ka at kakain ng alikabok habang buhay. Ikaw at ang babae ay magiging magkalaban, magpakailanman. Maging mga anak ninyo. Ang anak niya ang dudurog sa iyong ulo at tutuklawin mo ang kanyang sakot. Eva, mararanasan mo ang hirap sa panganganak at ikaw ay pamumunuan ng iyong asawa. Adan, dahil nakinig ka sa iyong asawa at kumain ng bunga ng puno na ipinagbabawal ko, simula ngayon, ang lupa ay isinumpa dahil sa iyo. Kailangan magtrabaho ka habang buhay para meron kayong kainin. Mga damo at tinik ay tutubo sa lupa. Pagpapawisan ka at mapapagod sa pagtatrabaho para sa iyong kakainin. At ganito hanggang ikay mamatay. At kung ikay patay na,
babalik ka sa lupa. Nilikha kita mula sa alabok, at sa alabok ka rin babalik. Matapos silang nagkasala, kumuha ng balat ng hayop ang Diyos at ginawang damit nila. Sila'y kanyang dinamitan at sinabi, Ngayon ang tao ay naging tulad na natin. Alam na ang mabuti at masama. Pero hindi sila dapat mahayaang pumitas at kumain ng bunga ng puno ng buhay at mabuhay magpakailanman. Kaya pinaalis sila ng Diyos sa hardin ng Eden. Naglagay siya ng mga anghel sa paligid ng hardin at espadang nagniningas na umiikot sa lahat ng panig upang sila'y hindi makabalik at kumain ng bunga ng kahoy ng buhay. Nang mga sandaling yon, pakiramdam ko'y tapos na ang buhay ko. Laging napakabuti ng Diyos at puno ng pagmamahal. Subalit sinuway at tinakwil namin siya. At natuklasan ko na kami na lang sa mundo at ako'y naghinagpis. Nay, Tay, maari po ba tayo makabalik sa hardin at nang muling makasama ang Diyos? Hindi na, Seth. Alam ko na mahirap maunawaan, pero si nanay mo at ako ay sumuway sa Diyos. Nagkasala kami sa Diyos. Dahil dito, nahiwalay tayo sa Kanya. Hindi ko naiisip na ang mga sarili kong anak ay magdudusa din sa kaparusahan ng aming pagsuway. Huwag niyo po akong iyakan, Inay. Hindi lang siya umiyak para sa iyo. Ang ina mo ay nasasaktan pa rin dahil sa nangyari sa aming mga anak, si Cain at si Abel. Ano po ang nangyari sa kanila? Seth, napakalungkot na kwento at ayaw na ng nanay mo na pag-usapan pa ito. Hindi. Okay lang, Adan. Dapat malaman ito ni Seth. Matapos kaming paalisin ng Diyos sa hardin, nagkaroon kami ng 2 anak na lalaki. Si Cain, ang panganay, at si Abel, ang pangalawa. Ano po ang itsura nila, Nay? Sila'y mabubuting anak. Nang si Cain at Abel ay mga bata pa katulad mo, sila'y magkasamang naglalaro. Pero nang sila'y lumaki na, nagbago ang lahat. Si Cain ay natutong magtrabaho sa lupa. Siya'y mahusay na magsasaka. Napakasipag niya. At laging may uwing mga prutas at gulay na kakainin. Si Abel naman ay pastol ng mga tupa. Sa malagong damuhan at may masaganang tubig niya dinadala ang kanyang mga tupa. Isang araw, nagpunta si Cain sa kanyang bukid at namitas ng mga gulay at inihandog niya sa Diyos. Ngunit hindi kinalugdan ng Diyos ang kanyang handog. Naghandog din si Abel, pumili ng pinakamagandang tupa at inalay sa Diyos. Tinanggap ng Diyos ang handog ni Abel. Nang makita ni Cain na nalugod ang Diyos sa handog ni Abel at hindi sa kanya, siya'y nagalit at nagtampo. Nakita ito lahat ng Diyos at sinabi sa kanya, Cain, bakit ka malungkot at galit? Kung tama ang iyong ginawa, palagay mo hindi ako matutuwa. Huwag kang gumawa ng masama. Paglabanan mo ito at huwag kang magpadala. Pero hindi pinakinggan ni Cain ang Diyos. Hinayaan niya ang puot at pagkamuhi ang nangibabaw sa kanya. Bakit kinalugdan ng Diyos ang kapatid ko at hindi ako? Kinamumuhian ko siya. Alam ko nang gagawin ko. Aakitin ko si Abel na pumunta sa ilang. At kung hindi nakatingin, papatayin ko siya. Natagpuan ni Cain si Abel at isinagawa ang balak niya. Isinagawa niyang mag-isa at pinatay niya. Naglaya si Cain palayo sa akalang walang nakakita sa kanya. Pero alam ng Diyos ang ginawa ni Cain. Cain, anong ginawa mo? Nasaan ang kapatid mong si Abel? Hindi ko alam. Bakit ako ba ang nag-aalaga sa kanya? Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid. Simula ngayon, nasa ilalim ka na ng sumpa. Walang tutubong anuman sa lupa kung saan mo pinatay si Abel.
Gamitin mo man lahat ng iyong kakayanang magtrabaho sa lupa. Ikaw ay magiging lagalag at hinahatulan sa daigdig. Kaya umalis si Cain. Lumayo siya sa Diyos at sa amin. Binago talaga ng kasalanan ng buhay, magpakailanman. Kailan natin matatakasan ang kasamaan na sumira sa aking mga anak? Nay, pinapangako ko pong hindi gagawin ang ginawa ni Cain. Yan anak ang inaasahan namin. Pero mahirap ito. Ngayong pumasok na ang kasalanan sa ating buhay, hindi na madali ang magmahalan. At meron tayong kaaway na gusto tayong sirain. Kaaway? Oo. Naalala mo ba ang sinabi ng ahas sa ina mo? Na kapag kinain niya ang bunga, magiging parang Diyos din siya? Nang siya'y magsalita, naniwala ako at nag-alinlangan sa salita ng Diyos. Nakalimutan ko kung gaano kabait ang Diyos at inisip ko lang kung paano maging kasing talino ng Diyos. Niloko kami ng kaaway ng Diyos, si Satanas. Satanas? Saan siya nagmula? Sa simula, si Satanas ay hindi kaaway ng Diyos. Nilikha siya ng Diyos na mabuti. Pero, paano po siyang naging masama? Nang likhain siya ng Diyos, siya ang pinakamaganda sa lahat ng anghel. Binigyan ng Diyos si Satanas ng kapangyarihan na maglingkod, kasama ang lahat ng mga anghel na nilikha niya. Pero isang araw, pumasok sa puso niya ang kayabangan at nais maging kapantay ang Diyos. Sabi ni Satanas, Ilalagay ko ang aking trono sa kalangitan at ako'y magiging Diyos din. Dahil dito, itinapon siya ng Diyos palabas sa langit, kasama ang lahat ng anghel na nagrebelde. Si Satanas ngayon ang hari ng lahat ng masasamang espiritu at demonyo. Siya ang kaaway ng Diyos. Si Satanas at mga demonyo ay nakikipaglaban sa Diyos? Oo, ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan para sirain ang lahat na gawa ng Diyos. Gusto ni Satanas na maghari sa mundo ang kasamaan at tayo'y alipin ng takot at huwag sambahin ang Diyos. Wala siyang karapatan na gawin ito. Ang mundo ay pag-aari ng Diyos. Oo, Seth, tama ka. Ang Diyos ang lumikha ng lahat. Ang Diyos lamang ang may kapangyarihan na sumugpo kay Satanas. Kung sumunod lang tayo sa Diyos, walang kapangyarihan si Satanas sa buhay natin. Oo, tama ka. Pero hindi na natin mababago ito. Ang atin lamang magagawa ay humingi ng tulong sa Diyos. Mananatili siyang Diyos at siya lamang ang makapagliligtas sa ating kasalanan at kasamaan. Kumuha ako ng alikabok at pinorma ka. Hinipan sa ilong, kaya nabuhay ka. Nilagay sa magandang lugar at binigay lahat ng kailangan. Pero ako'y sinuway mo, bakit hindi nagtiwala? Ganun pa man, hindi kita pababayaan. Labis akong nasaktan nang lumayo ka, palayo sa aking presensya. Pero ang pag-ibig ko'y walang hangganan. Ang habag ko sa'yo'y magpakailanman. Isang araw matatapos